Ngayong gabi na to guys, may prayer meeting kami. So, record po ako. Hindi pa ako makapag-live stream kasi wala pa akong mga gamit sa pagla-live stream. Wala pa akong microphone. So, I think sa ngayon hindi pa ako makakabili ng mga gamit ko. So, yun. So, ito muna gagamitin ko. Magre-record lang po ako. And then, itututok ko lang po itong cam dito sa computer. So, makarinig din po kayo, no? Sa ginagawa namin every Wednesday. Dapat nga po ngayon ay Bible sharing po kami. Pero, ni change schedule na lang. Dahil nga po ay yung pastor po namin ay may trabaho. So, ginawa po namin ngayon prayer meeting and then Friday Bible sharing po namin. So, isi-share ko rin po to sa inyo. And mag-start po kami ng 8:30. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan Panginoon sa muling araw na ito na pinagkaloob mo sa amin na kami nagkasama-sama Panginoon na aking Panginoon mga kapatiran Panginoon sa church para kami po ay dumulog, manalangin, idulog po yung aming mga hinaing Panginoon sa iyo sa gabing ito. Lord, gabayan mo po kami Panginoon sa aming pagtitipon, ikaw po ang gumabay sa amin, tulungan mo po ako Panginoon sa pagbabahagi ng iyong salita Panginoon. Salamat po sa iyo Panginoon sa iyong pag-iingat, paggabay sa amin sa gabing ito. Ikaw po ang mataas, ikaw po ang malugod sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Na-miss ko po kayo lahat. Mag-singlet na lang po kayo. I-off namin yung mga off. Yan, medyo natagalan no, na hindi ko kayo nakasama kaya sabi ni Melody na exciting si Kuya, excite si Kuya Jerome. Yan, siguro ganun talaga pag yung nasasabik tayo dun sa mga pagtitipon, yan, sa mga pagsasama-sama o fellowship ng bawat isa. Yan, nandun yung kasabikan. Yan. At it's a good sign naman po para sa atin na lahat po tayo nandito lahat para tumawag sa ating Panginoon. Yan, yung pong ating pong pag-aaralan ay matatagpuan po natin sa 1 Corinthians 9:24 to 27. 1 Corinthians 9:24 to 27. Yan, siguro po alam na po ng iba sa atin ito. Yan, sa Tagalog po, babasahin ko po. Hindi ba ninyo nalalaman ang nasa paligsahan sa pagtakbo, ang lahat ay tumatakbo, ngunit iisa ang nagkakamit ng gantimpala. Kung gayon, pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamit ang gantimpala. Ang bawat isang sumasali sa paligsahan ay hindi ay may pagpipigil sa sarili at sa lahat ng bagay. Ginagawa nila iyon upang magkamit sila ng putong na nasisira, ngunit tayo ay putong na hindi nasisira. Kaya nga, ako ay tumatakbo hindi tulad ng walang katiyakan. Sa ganitong paraan, ako ay makikipaglaban, hindi tulad ng isang sumusuntok sa hangin. Sinusupil ko ang aking katawan at pinasusuko ito upang sa aking pangangaral sa iba ay hindi ako masumpungang hindi karapat-dapat. Yan. Maraming salamat po sa salita ng ating Panginoon. Yan, yung ating pong pag-aaralan ay pinamagatan ko pong finishing the race. Yan. Tapusin po natin yung, ano po ba yung race sa Tagalog? Takbuhin o karera. Yan. Takbuhin. Yan. Tapusin daw po natin yung ating mga takbuhin. Yan. Si Apostol Paul po, yan, ito po ay kanyang sulat sa mga taga-Corinthians. Yan, ito po ay kanyang encouragement sa mga taga-Corinto. Nung time po na sila ay medyo nanghihina. Yan. Doon po sa number 1, meron po tayong 4 na points na
ginawa lang po ako dun sa 4 na verse. And sa verse 24 po, dun po sa sinabi ni Apostle Paul, sabi doon, in the race all runners run, but only one gets the prize. So in such way, to get the prize. Yan, yun dun po sa verse 24. Sabi niya na hindi baga ninyo nalalaman na nagsistakbo sa takbuhan at matakbong lahat, ngunit isa lamang ang tatanggap ng gantimpala. Yan, magsitakbo kayo ngayon upang magsipagtamo kayo. Yan, doon po sa verse 24, yan, ay nagpapaalala po yan sa atin na sinabi po ng ating Panginoon doon po sa Matthew na many are called but you are chosen. Yan, marami po ang tinawag, ngunit kakaunti lang po ang mga hinirang. Yan, sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ay hinirang. May kasama kayo dyan sa bahay, sabi mo, ikaw ay hinirang. Yan, doon po sa, siguro nakita natin na lahat daw po ay tumatakbo, ngunit isa lang yung mananalo. Yan, normal naman po yan. So, siguro po nakakita tayo ng mga track and field, ng mga paligsahan sa takbuhan na lahat sila tumatakbo pero isa lang po yung mananalo dun sa finish line. Yan. Ang sabi po ng ating Panginoon dun sa Matthew 22:14, sapagkat marami ang tinawag, dadapwat kakaunti ang mga hinirang. Yan. Pasalamat po tayo sa ating Panginoon dahil kung makikita natin, napakaraming tao dito sa mundo na naghahanap sa Diyos, tumatawag sa Diyos, ngunit ilan lamang po yung kanya pong kanyang mga hinirang. Yan. Kung makikita natin, isa tayo dun sa mga hinirang ng ating Panginoon. Makita natin maraming tao na kung ano yung mga ginagawa nila sa buhay, pilit nilang binibuild yung kanilang mga buhay, pero ano yung binibuild natin? Binibuild natin yung ating relationship sa ating Panginoon, yung ating pagsunod, yung ating pagtakbo sa ating Panginoon. Yan, hindi tayo nanghihina. Yan, isa tayo sa mga hinirang at gusto natin na makarating tayo doon sa finish line. Yan, sabi doon, yung number 1 po ay, many are called but you are chosen. Yan po yung number 1. Yan. Ganun din po yung sinabi din po sa Luke 13 verse 24. Yan, Luke 13 verse 24. Ang sabi po doon, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan, sinasabi ko sa inyo, marami ang nagpupumilit pumasok, ngunit hindi makapapasok. And dito po hinahambing ni Apostle Paul sa gawa po ni Jesus Christ, yung pong verse 24, na kung saan na marami po ang maraming gustong makaabot doon sa langit o makapasok sa langit, ngunit napunta po sila doon sa maluwang na pinto o hindi po nakapasok doon sa pintuang makitid na sinasabi po ng ating Panginoon. Kaya tayo po ay mapalad dahil tayo po ay isa sa mga hinirang. Yan. Tayo po ay isa sa mga mananakbo. Yan, mananakbo na kung saan yung ating pong goal ay yung pong finish line na makarating po tayo sa ating Panginoon. Yan, hanggang sa finish line, hindi po hanggang sa start lamang po. Yan, number 2 po is need of self-discipline. Yan, yung number 1 po, many are called but few are chosen. Tapos yung number 2 naman po ay need for self-discipline. Yan, ano po yung sabi dyan sa verse 25. Ang bawat isang sumasali sa paligsahan ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay. Ginagawa nila iyon upang magkamit sila ng putong na nasisira, ngunit tayo ang putong na hindi nasisira. Yan. Kung mapapansin po natin yung mga athlete, yung mga sumasali sa mga Olympics, yung mga manlalaro, ano po yung ginagawa nila? Meron silang mga daily training. Meron po silang mga ginagawa na nagpapalakas sila ng kanilang sarili
para ano po, maging fit sila doon sa kanila pong sport na sinasalihan. Kamukha po ng isang mananakbo, ano pong ginagawa nila? Everyday nag-run sila, gumigising po sila ng maaga, hindi po sila nagpupuyat, ano po, hindi po sila kumakain ng mga bagay, mga food na hindi po bagay sa kanila. Yan, nagda-diet po sila, nagda-dieta. Bakit po? Ginagawa nila yun para ano po, ma-win nila yung prize doon sa race na kanila pong sasalihan. Tayo po ay hinalintulad din po doon sa mananakbong iyon ng ating pong kapatid na si Apostol Paul doon po sa sinulat niya sa verse 25. Na kung saan ano po, tayo po ay kailangan ano po, magkaroon ng mga self-discipline. And kanina nga, di ba, nagtatalo-talo tayo o nagsasabi tayo ng ating mga opinion. Sabi natin, mga Filipino time, yan, mga walang discipline, laging late. Yan yung ating usapan kanina. Yan, kasi ganito, parang hindi mga seryoso, parang mga, yan, parang hindi serious sa pag-attend. Yan, ganun yung ating mga topic kanina. Yan, kung makikita natin, so true. Yan, tama po yun. Talagang kailangan po natin maging disiplinado para tayo po ay makasunod o makasali doon po sa paligsahan. Yan, ito pong paligsahan ito ay ito po yung ating paglakad buhay bilang buhay Kristiyano. Yan, ito po yung ating pong ano po, yung ating pong everyday Christian life. Yan, pamumuhay bilang Kristiyano. Yan. Ano pong kailangan natin magkaroon ng self-discipline? Alam niyo po, dito po ako madalas mapalo ng ating Panginoon, yung disiplina sa sarili. Bakit po? Kasi minsan lumalabis tayo. Yan, and sa ating po mga kalalakihan, yan, yung pag minsan sabi natin, sige, isang shot lang, isang tikim lang, pero mamaya, dami nang nainom. Nawala na si Jesus, nakalimutan na natin dahil sa alak. Lumarating po yung mga time na ganyan. Ganyan din po yung minsan parang patikim-tikim lang tayo, ngunit napapabayaan na natin yung ating sarili. So maraming mga athlete na hindi sila nagiging fit doon sa kanilang mga sports na sinasalihan. Bakit? Kasi hindi sila nagiging disciplined doon sa kanilang sa kanilang mga sarili. Yan, wala silang mga self-discipline. So kung kailangan natin maging fit bilang mamuhay bilang Kristiyano, ano po yung ating ginagawa? Kailangan tayo po ay nagbabasa ng Biblia, tayo po ay dumadalo sa mga pagtitipon, di ba po? Tayo po ay lagi pong nagbabasa ng salita ng ating Panginoon, nagme-meditate, ano ba po yung ginagawa natin? Iniiwasan natin yung masama, ginagawa po natin yung kalooban ng ating Panginoon. So, self-discipline lang din po. Yan, yung ating kailangan. Para po tayo manatili doon sa pagtakbo. Yan, sa buhay ng isang Kristiyano. Yan, yung sabi rin po doon na daw po, yung mga mananakbo, ang kanilang goal lang yung mga yung pong crown na hindi daw po naglalast forever. Pero yung ating mga target po, yung ating pong mga goal is ma-reach po natin yung yung prize na it lasts forever. Ano po yun? Yung buhay na walang hanggan, yung makasama po natin yung ating Panginoon. Number 3 po is determined and intentional. Yan, determined and intentional. Yan, yung number 1 po, ulitin ko ulit, many are called but few are chosen. Number 2 is need of self-discipline. Pangatlo po ay determined and intentional. Ano pong ibig kong sabihin? Yan, kamukha po ni Apostol Paul, kino-compare niya po yung kanyang ministry sa sa kamukha ng pagtakbo. Yan, na kung saan na tayo po ay merong tinatahak na racetrack na kailangan nating tapusin. Yan, kailangan po maging determined tayo, kamukha po ni Apostol Paul. Yan, kung makikita natin si Apostol Paul, kahit anong mga pagsubok ang nangyari sa kanyang buhay, nakulong siya, maraming bagay na ginawa sa kanyang buhay, marami siyang pinuntahan na siya po ay nahirapan, ngunit siya po ay nagpatuloy sa kanyang ministry. Yan, kung makikita natin na doon po sa 2 Timothy 4 verse 7 and 8.
2 Timothy 4 verse 7 and 8. Yan, ang sabi po ni Apostol Pablo dyan, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nananatili akong tapat sa pananampalataya. Makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid sa araw na iyon. Ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Ang makikita po natin, si Apostol Paul, inanimbawa niya yung kanyang ministry yan sa pagtakbo. Na ano po, na ito'y kanyang nalagpasan niya na po yung finish line. Ito po yung time na kung saan kinakausap niya si Timothy, yung young pastor na si Timothy doon po sa na ano po, na i-delegate niya na po kay Timothy yung ministry. Yan, ipinakita niya yung kanyang buhay na natapos niya po yung kanyang takbuhin. Yan yung bilang isang Kristiyano. At pagkatapos po nito ay kung makita natin ay namatay na po si Apostol Paul. Yan. Pero ano po, pinakita po ni Apostol Paul na yung kanyang buhay bilang Kristiyano ay ano po, nagampanan niya lahat po ng mga bagay. Tinapos niya po yung takbuhin. Siya po ay determined na matapos po yung finish line. Yan. At yung number 4 po, ito na po yung panghuli. Yan is focus on the finish line. Yan, focus on the finish line. Yan. Tayo po, di ba po, pag meron tayong mga task na gagawin, ano po yung ating kagad na tinitingnan? Kailan po ba matatapos siya? Kailan po ba yung deadline? Di ba? Pag meron tayong mga project, di ba? Ang tanong kagad natin ay kailan ba yan matatapos? Kailan ba yan kailan natin matatapos siya, no? Kailan natin mapapagtagumpayan yan? Yan. Sabi po dito, yung Christian life daw po ay hindi daw po ito sprint. Alam niyo po yung sprint? Diba yung merong mga 100 meter dash, 200 meter dash, 400 meter dash. Ito po yung mga short na race lamang po. Yan. Alam niyo po yung mga ano na ito, na mga tawag dito, running, ano po ito, di ba? Category, yung mga 100 meter dash, 200 meter dash, 400 meter dash. And ang Christian life daw po ay hindi daw po parang sprint na mabilisan. Ang buhay Kristiyano daw po, it is a marathon. And alam niyo po yung marathon, ito yung malayo. Kilometro yung tatakbuhin para ano po, ma-reach mo yung finish line. And ito daw po ay ang buhay Kristiyano ay para pong marathon. Hindi po ito sprint na pag natapos mo yung isang bagay ay tapos na. Naglingkod ka sa ating Panginoon, tumulong ka sa iyong kapwa, tapos na. Hindi po yon. Ang pamumuhay daw po bilang Kristiyano, ikaw ay nakafocus sa finish line. Ito po ay parang marathon. Mag-uumpisa sa mapakalayong lugar. Ikaw ay dahan-dahang lumalapit sa finish line. At ano po, during that time, dumarating po yung mga discouragement. Ikaw ay nagiging tired. Ikaw ay napapagod na. Dumarating din po yung mga time na ikaw ay nag-give up na. Ayaw mo na. At dumarating din yung time na ikaw ay nadadapa din. Yan. Yung pong mga time na yon, tayo po ay napipigilan na tayo po lumakad bilang mga Kristiyano. Alam ko po, marami po sa atin yan. Ako po ay isa na rin doon sa mga nadapa. Yan. Papasalamat po ako sa Panginoon dahil ako po ay kanyang muling binangon. Ako po ay nag-umpisa uling tumakbo. Yan. At manatili doon sa race. Yan. Sabi mo sa katabi mo, manatili ka sa race. Yan. Manatili ka sa takbuhin. Yan. Sige po, buksan po natin yung ating mga Bible sa Isaiah 4:29 to 31. Isaiah 40:29 to
sabi po dito, ang mahihina, mga napapagod ay kanyang pinalalakas. Kahit ang mga kabataan ay napapagod at nandulupaypay. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Yan. Kung makikita po natin, napakaganda po nung message po dun ng ating Panginoon sa Isaiah 40:29-31. Na ano po, na tayo po ipapalakasin ng ating Panginoon. Yan, sa ating pong mga takbuhin, tayo po hindi mapapagod, tayo po ilalakad, ngunit ano po, tayo po ay hindi manghihina. Bago po tayo matapos, meron lang po kung iwanan mga halimbawa sa inyo, saka mga inspirational quotes lang po. Meron pong isang marathon runner. Ang pangalan niya po ay si John Stephen Akhwari. Siya po ay pinanganak noong 1938 sa Emblu, Tansian. Tansian, ito po ay sa south po, sa east po ng Africa. Yan, siya po ay isang Tanzanian. Yan, siya po ay isang former marathon runner. Siya po ay sumali sa 1968 Olympic Marathon po sa Mexico. Yan. Siya po ay sumali po nung time na yon, nung 1968 Olympic Marathon po sa Mexico. Ito pong si Akhwari ay nagkaroon po ng cramp during po dun sa kanyang pagtakbo. Ito po ay 42 kilometers run na kailangan pong completein ng mga nagmamarathon. Ngunit doon po sa 19 kilometer pa lamang po, siya po ay nadapa. Yan, kasama po ng ibang mga tumatakbo din. Sila po ay nadapa at siya po ay nagkaroon ng sugat sa kanyang tuhod at nagkaroon po ng dislocated na joint at yung pong kanyang shoulder ay tumama po doon sa pavement. Kaya siya po ay hindi po nakatakbo pa agad ulit. Ngunit ang kanya pong ginawa ay nagpatuloy. Ayan, siya po ay tumayo at pinilit niya po uling tumakbo. Ayan. Siya po ay nahirapan. Bakit po? Kasi po, dun po sa Mexico ay pataas. Yung high altitude po yung kanilang tinatakbo at hindi po siya sanay. Kasi po, puro flat lamang po yung tinatakbo niya doon sa kanilang bansa. Pero nung time po na yon, kahit siya po ay sugatan, kahit siya po ay merong masakit na balikat, na tuhod, siya po ay tumayo at pinilit niya pong tapusin yung race. Yan. Sila po ay 75 participants, ngunit 57 lamang po yung nakatapos po ng race. Yan. Siya po yung pang 57. Ang nanalo po nun ay si Mamo Woldi. Siya po ay nakakomplete ng 2 hours, 20 minutes, and 26 seconds. At si Akhwari naman po, natapos niya po yung race ng 3 hours, 25 minutes, and 21 seconds. Ang sa halip po, sasabihin natin na 1 oras mahigit yung kanyang late bago niya matapos yung finish line. Pero ano po, tinapos niya po ito. Yan. Nung siya po ay dumating doon, halos wala na po yung crowd, wala na po yung mga cameraman, wala na po yung mga tao, kukunti na lamang po yung nandoon, yung mga crew na lamang po ng isang television channel. Yan, nung nalaman po nila na meron pang isang tao na kasalukuyang tumatakbo, sila po ay naghantay. At ang pagdating po ni Akhwari doon po sa finish line, yan, siya po ay sinalubungan at binigyan po siya ng medal. Yan, natuwa po yung mga tao dahil tinapos niya po yung finish line kahit na napakarami pong mga ang hindi nakatapos. Imagine, out of 75, 57 lamang po yung nakatapos. Yan. At tinanong po in-interview po siya doon pagkatapos po nung finish line, nung race. Ang sabi po doon, why he continued running? Tinanong po nila. Bakit nagpatuloy kang tumakbo? Alam niyo po ang sabi niya, my country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race. Yan.
Pinadala nila ako dito hindi para 5,000 miles para umpisahan lang yung race. Pinadala nila ako dito 5,000 miles para tapusin yung takbuhin. Yan. Napakagandang example po ni si John Stephen Aquari bilang isang marathon runner. Yan. Sa ating pong buhay din Kristiyano, ganito po din yung ating gawin. Yan. Even though darating yung time madadapa tayo, darating yung time mapapagod tayo, darating yung time na parang ayaw na natin, yan, suko na tayo. Pero sana yung ating pong determination ay kamukha din po ni Apostle Paul at ni John Stephen Aquari na tutuloy pa rin po natin yung ating takbuhin dito sa ating buhay. Yan. Meron naman po akong inspirational quote na babanggitin sa inyo bago po ako matapos. Ito po ay nilagay ni Sister Minnie sa kanyang Facebook. Yan. Kinuha niya sa isa pong site sa Victory Today. Yan, ang sabi po doon, while you complain about your electricity bill, there's someone without home. When you complain about your job, there's someone praying for $1. While you're complaining about your food in your pantry, there's someone praying for crumbs. While you complain about your life, there is someone who did not wake today. Your complaints are simply blessing to others. Be grateful and thank God for every day. Yan. Maraming salamat po sa salita po ng ating Panginoon. Yan. Sana po na-encourage po kayo. Yan. Salamat po sa ating Panginoon. Yan. Sige po, kung meron po kayong mga prayer requests, yan, meron po kayong mga insight, may gusto po kayong idagdag doon sa ating pong pinag-aralan. Ito yung sa Isaiah. Po? Isaiah. Sa Isaiah. Isaiah 40:29 to 31 po. Okay. Ako, masasabi ko lang, I'm so blessed tonight sa iyong binigay na meditation niyan. Dahil napakaganda. Dahil yung sinabi mo, katulad ko rin, na Yan po. yun nga, na lumalaban tayo sa karera, natatapa, nanghihina. Hindi lang nahalata, pero ang kapatid ay meron talaga. Pero salamat sa Panginoon dahil andito lagi sa atin. Amen. Sige po, meron po ba tayong mga prayer requests? Ako may prayer request ako kay Alexa dahil may sakit niya, inubo na naman. 3 araw nang hindi nakapasok. Basta walang lagnat daw ate, pag umulang, walang problema. Pero pag Wala nalagnat, naman siyang lagnat. Joy na gamot, Joy. Kuan, yung bisulbon. May upo. Ubo lang naman, wala siyang lagnat. Ayaw niya dahil mahirap daw siyang magpapasok na nasa tram, ubong-ubo. Kaya nga. Nalamigan lang yun. Brad, yung dokumento ng nila kay Erica sa kasal niya at saka yung mga nasa Pilipinas na mga kapatid kong pupunta rito at pamangkin. Sana bago dumating yung kasal, mabago pa yung yung dekreto. Kasi November 13 pa naman, hanggang November 13 lang naman yung dekreto, di ba? Kaya mo na after ng November 13, may mabago yung... Kay Jay naman bukas, yung exam niya. Exam ko bukas sa... Sa journal, okay. Prayer request. Ate Bel, Yung kapatid ko na frontliner sa Pilipinas ay positive. Kaya ang pangalan po? anong pangalan?
Rosana. Kapatid mo mismo, Ben? Oo, pero hindi naman linag natin ubo lang naman, pero aparating pa rin siya sa ospital na pinagtatrabahuan niya para hindi Ibig sabihin, natampo na siya, lumabas na yung Oo. natampo ni siya, positive. Ngayon, natampo ni din yung mga pamilya nung Lunes, ay sana ang lalabas na maging positive, ay maging negative. Brother Gerald, thank you sa message mo. Nakaka-touch kasi lahat naman na naniniwala sa Panginoon. Talagang, lalo sa nangyari ngayon talaga. Huwag tayo mapagod sa paglapit sa Kanya, huwag tayo magsasawa sa pananamit at sa pagbabasa ng Biblia. Narinig ko nga sa isang devotion, sa narinig ko devotion, ang sabi ng pastor, pag ang isang pastor nagpunta sa pulpit at walang hawak na Biblia, kasi mahalaga talaga ang word of God eh. Hindi tama na isang pastor magsesermon na wala siyang hawak na Biblia. Kasi ang buhay kasi natin, kaya natin tawag na word of God, kasi talagang kailangan natin talaga ng mayaman na salita niya. So yung insights na sinabi mo kasi, paano natin makikilala ng malalim si God kung wala naman time na magbasa ng Biblia. So yun, huwag tayong mapagod. Marami tayong kahilingan, talagang hindi matatapos ang kahilingan natin sa Panginoon habang nabubuhay tayo. Pero yung mga promise na talaga, doon tayo mananahan. So, patuloy na gusto ko ipag-pray mga bata na awa ko sa mga estudyante. Ako, may sitwasyon na mahirap din dahil yung mga anak ko, nakatira sila sa maliit na kwarto, sa 3 silang kwarto. I'm praying for them na maging matatag sila kasi they're growing na, malalaki na sila, then kanya-kanya silang hirap sa pag-aaral. So, I'm praying bilang mama, dapat hindi lang ang parents. Yun. Hindi ko naman sila pwedeng pag-uwi na para mag-aral yung isa. Hirapan sila dahil para sila sa isang kwarto. Pero, I'm praying for them na ma-i-adapt talaga nila. Billy, bakit mahina yung salita mo? Praying for them sa mga students na, ayan, bigyan ng wisdom God, and yun nga, 3 kong anak, nagsisipag sila mag-aral, pero nga, maliit lang yung kwarto. Tagang, bilang namin, sabi nila, mamay di ako makapag-aral, kahit mamay di ako makapag-aral. I'm praying na ma-adapt nila yung mga bilang namin masakit sa akin yung sarili ko din ng makapag-aral, tapos sila. Pero yun nga, sana, kahit ganun, makapag-concentrate sila mag-aral lang kasi bilang magulang, diba? Masaya na tayo na kita natin nag-aaral ng mga bata. Bilang nanay na nagsusumikap talaga, ako talaga nagsusumikap talaga sa aming mga anak natin, kapagbuti nilang pag-aaral nila at makasapos sila. Kasi may plan si God eh, may plan si God sa bawat buhay natin. So, tayo mga magulang, lagi natin pag-pray mga anak natin, sana matutunan nyo kayo nila. Meron pa po ba? Pero, Inang. Bukas na may siya susunduin. Okay naman na po siya, nakakalakad na oras ng toilet. Hindi daw po makirot. Sana magpatuloy. And, okay. Prayer for my cousin's wife, si pangalan niya is Cathy. Nagpa-Bible study po kami together. Tapos, we're doing John, the book of John. Nag-accept na po siya. Nagkaroon din po ako ng confirmation. At ang ginagawa ko po ngayon is yung fina-follow up. Yung ipaintindi sa kanya yung importansya ng pagbabago. Hindi yung mananatili ka who you are now. Kailangan meron yung changes. So,
pray for wisdom para sa akin. Pray for her na talagang magpatuloy po siya. Sama nyo nga si Garrett kasi meron siyang ubo magmula nung dumating siya doon. Inubo siya ng inubo. Tapos yung kalagayan natin dito sa Italia ngayon na ang mataas na ang ngayon, ang infected 15,199, 127 ang namatay. Yun din, nasabi ni Billy, tapos yung mga estudyante, dahil si Gianfranco, pinagsabay niya yung kanyang sa school at saka yung eBay na sana hindi siya mahirapan sa pagbiyahe, lalo na sa Lombardia, papunta rito. Basta kahit gabi na yung dumarating pag bumabalik sa Lecco, Michianote na. So, sana tuloy-tuloy or sinabi namin kung hindi mo makaya, huwag na, pero gusto niyang ituloy ang eBay. Training din sa school nila Papo. Teka, hindi ka naririnig. Sige. Pakisali din sa prayer yung sitwasyon nila Papo sa school dahil may 3 na yatang positive dun sa ibang klase sa school na yon, nag-positive sa COVID, pero hindi naman niya klase doon lang sa ibang pero doon din sa school na yun. Kaya nakakatawa. Po, meron pa po ba? Nakalimutan ko pala yung sa amin palang lugar, may namatay na rin sa positibo sa COVID. Sana hindi magkontagyo yung pamilya ko doon. Anong province yun, te, sa inyo? Mindanao, Dumalinaw. Kasi doon pa naman sa barangay Pag-asa namin. Ngayon nakakuan sila, General GCQ sila ngayon. Nag-lockdown talaga doon sana. Dahil kasi yun sa mga pulis na 4 nagpositibo, nagkalat-kalat na. Tapos yung anak nasa ospital pa ngayon, ang ina namatay na. Una yung anak nagkasakit, tapos hindi naagapan. Ang anak nasa ospital, pero maya-maya namatay yung ina niya. Kawa naman. Okay. Sige po, meron pa po ba? Sige po, kamukha po nung ating laging ginagawa, yan, magpe-pray po tayo, isa-isa. Yan, kung sino pong mauna mag-volunteer, yan, tapos susundan na lang po ulit tayo kaagad ng mga gusto pong manalangin. Tapos ako na lang po yung mag-closing prayer. Yan. Sige po, siguro nakuha po natin yung mga prayer request, no? Yung kay Ate Joy, kay Alexa, kanyang sakit sa ubo, yan. Pray po natin si Erica din sa kanyang mga wedding documents. Si Jay po dun sa kanyang examen po sa lingua. Si Ate Bella po sa kanyang kapatid na si Rosana sa frontliner na infected po yata. Yan sa mga students po, yan kay Ate Billy, yan kay ano po natin yung mga bata, pag-pray po natin. Kay Melody po sa kanyang mama, yan pauwi na po ng hospital. Yan palabas na po. Yan si pati po yung kanyang kasi na si Cathy na ngayon lamang po nakakilala sa ating Panginoon. Yan, pag-pray din po natin yun. Kay Garrett po, yan na inuubo. Yan, saka po yung ating pong sitwasyon po dito sa Italia. Yan, sa mga nangyayari po ngayon, sa pag-pray po natin na wag na po sanang mangyari po ulit, yan, na ma-lockdown ulit tayo.
Yan kay Giancarlo po sa kanyang studies din. Yan kay Papo din po yan sa school nila na may mga nag-positive. At kay Ate Joy po, mga relatives dun sa province. Meron pa po ba? Kay Jan Franco. Gianfranco po ba? Gianfranco. Po, yan, mag-start na po tayo. Kung sino po yung gustong mauna. Yan. Okay po, pwede na po tayong mag-start mo na lang. Panginoon, salamat sa gabing ito. Panginoon, salamat Panginoon sa opportunity na pinagkalaw po sa akin na para magtuloy salamat sa iyo, Panginoon. Salamat Panginoon kay Brother Gerard sa kanyang message about sa aktividad na kailangan na magkaroon kami ng disiplina na sumunod sa iyo, Panginoon. At sinabi mo nga, Panginoon, sa 1 Peter chapter 2, verse 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos sapagkat si Kristo ay magtiis para sapagkat si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawa dapat tularan. Inya Panginoon, katulad ng isang athlete na nagtitiis, nagpa-practice para makamit ang putong na corona. Ganun din kami mga bilang tigasunod mo na kailangan din kami magtiis, na sundin ang salita mo, na isabuhin din yung salita ang aming mga napag-aaralan para yung goal namin, yung para matanggap namin din ang ibibigay mo, yung buhay na walang hanggan. Kailangan sa buhay namin na ang salita mo. Dahil ang salita mo ang buhay, yan po ang importante. Kanya kami po nananalig at nananampalataya sa iyo, Panginoon. Yan din, Panginoon, na dinadalangin ko si Alexa, tinataas ko, Panginoon, na kanyang po karamdaman. Dinadalangin ko rin, Panginoon, na sana po yung tumaling kami itong bata na to. Alam po namin na ito lang po ang makakatugon ito at ikaw lang po ang gumawa sa amin, kaya ito lang din po, Panginoon, ibigay ng solusyon. Hindi, Panginoon, ng mga dokumento ng mga kamag-anak ni Erika sa pupunta rin dito sa nilalapit ko rin, Panginoon, ang mga kapatid ni Brother Hector, na sana po ay ang hawak nito ay bigyan po ng talino na sana po makarating din po sila dito. Yan hindi, Panginoon, ng si Franco, ang kanyang pagpunta rito at pagbalik ng Italia at ang kanyang school, Panginoon, na dalahin ko rin, Panginoon, na proteksyonan mo rin ang batang ito, Panginoon, na lagi mo siyang gabayan sa kanyang pagbabiyahe, Panginoon, na alam po namin na alam ko ang malalapit ang pag-dito ng Panginoon na nagpo-proteksyon sa amin, Panginoon, kung ano man ang aming gagawin ginagawa, Panginoon, na nilalapit namin sa iyo palagi, Panginoon. Yan din, Panginoon, ng exam ni Brother J. Bukas, Panginoon, na gabayan mo siya, Panginoon, na bigyan mo siya ng talino, Panginoon, na masagutan ang bibigyan ng exam sa kanya, Panginoon, na alam mo, Panginoon, ang pangangailangan namin dito sa lupa, Panginoon, ikaw lang po makakatugon natin ito, Panginoon. Yan din, Panginoon, na paglabas ng nanay ni Sister Melody dito, Panginoon, na makauwi sa kanilang bayan, Panginoon, na proteksyonan mo rin. Kaya, Panginoon, na lalo na hanggang sa kanyang paggaling, Panginoon. Yan din, Panginoon, na yung pinsan ni Sister Melody na si Connie, Panginoon, na dinadalain ko rin, Panginoon, na lalo kang nakilala niya, Panginoon, na lagi mo yung declare si Melody sa kanyang pag-disappear sa nasalita mo sa mga ibang tao pa, Panginoon, maipakilala kanya, Panginoon. Kaya hindi, Panginoon, na salamat din sa paggabay sa amin, sa aming pag-work, Panginoon, na sa aking, Panginoon, na sa pakikisalubong sa mga
iyan namin Panginoon na dalahin ko rin Panginoon na lagi ko rin ang protection ng Panginoon. Yun din Panginoon ang dinadalahin ko rin Panginoon na bigyan po ako ng maka-attend din ako ng Sunday Panginoon na dinadalahin ko Panginoon na pagpunta ng puso at isip ng aking loyal na mabigyan niya ako ng makapag-worship din ako sa iyo Panginoon. Yun din Panginoon, salamat din sa mga sa tiyan din nakalapit sa amin sa araw-araw. Nadalahin ko rin Panginoon ng aking pagpapalagay sa Pilipinas na naging mo rin silang protection. Yan ang lalo namin Panginoon sa mga pandemic kami nararanasan Panginoon na sana po Panginoon ay magbakas na rin ito Panginoon na ikaw lang din po ang Panginoon ang nakakaalam nito na kung hanggang kailan ito mayayari kung ikaw lang po ang nakakaalam Panginoon. Salamat po Panginoon lalo na sa pag-ibig namin kahit na kami minsan na dadapa pero alam po namin na andyan ka rin namin nakasubaybay sa amin Panginoon na kung ano man ang aming ginagawa nakikita mo alam mo aming laman ng puso at isip Panginoon. Ito lang po nakakaalam. Panginoon ang lahat po ng ito ay muli kong tinatas at binabalik. Lahat po ng ulit pagsasalamat sa iyo sa mga ni Jesus. Panginoon, pasalamat ng Panginoon sa pangalan mo dahil ikaw ang Panginoon ang aming Diyos na dapat sambahin, ikaw ang dapat namin susundin at patawarin mo kami sa mga kasalanan na naggawa sa araw-araw at ganun din sa mga kapatiran namin. Ako'y nagpapasalamat na nakasama namin sa gabing ito at ganun din ka Brother Gerald na ginamit ko Panginoon, binigyan mo siya ng katilinuhan sa iyong mga salita at napaalala na muli sa amin ang napag-aaralan sa gabing ito. Malaking tulong muli sa amin na napaalala mo ang aming sinasabi na pagtakbo dito sa mundo, ang aming pagsunod sa iyo, Panginoon, kung paano namin ito magawa at kung paano namin ito masunod sa kagustuhan mo, Panginoon. At ganun din, ako ay nagpapasalamat sa yung mga salita dahil ito ang nagbibigay ng kalakasan sa aming buhay, sa kalakasan ng aming katawan, sa lupa at ganun din sa aming buhay spiritual na sa panahon ngayon na mag-isang taon na problema dito ng sakit na lumaganap sa mundo ay hindi pa rin natatapos at Panginoon ay hinihiling namin na sana magkaroon na ito ng lunas, makatagpo na ng maayos na gamot na para igamot sa sakit na ito na matapos na Lord kasi mahirapit ka ang taong na naghihirap sa panahon ngayon. Awa kami Panginoon sa nakikita namin lalo na sa Pilipinas sa mga taong naghihirap at Panginoon pinapanalangin namin ang mga pre-request ng mga kapatiran sa gabi nito katulad na Joy sa kanyang karamdaman. Pasalamat kami dahil pinagaling mo siya sa kanyang karamdaman at sana Panginoon na bigyan mo pa rin siya ng kalakasan at muli na lalo na sa kanyang trabaho at ganun kay Elisa na sa batang ito na sana Panginoon lupuin mo ang kanyang karamdaman at bigyan mo siya ng katilinuhan sa iyong mga salita, Panginoon, ang batang ito na magamit niya hanggang sa kanyang paglaki at ganun din sa kay Bilya, sa kanyang kapatid si Rosana ay napanalangin namin sa iyo ang kanyang karamdaman at sana ipuin mo Panginoon ang mga tao na mabigyan siya ng doktor na mabigyan siya ng tamang gamot at para mapagaling siya sa kanyang sakit at ganun din kay sa mga kamag-anak ni Victor na sa kasal ni Iggy na sana makarating din sila dito ng maayos ang umaga ang kanilang mga papilis na para makasama nila dito sila sa kanyang mga pamilya na magkita-kita muli sila at ganun din sa Inga, sa Mother ni Philippine, salamat at napagaling mo siya at sana patuloy pa rin na matapos na
hindi na ito ay manbalik ang kanilang sakit at ganun din sa minsan kay Kathy na gamitin mo si Melody yung salita na sana bawat salita ni Melody ay maunawaan at matanggap ni Kathy ng lubusan kung gaano ba kahalaga sa buhay ng Panginoon Diyos namin na ganun din kay bata, bukas sa kanyang exam, bigyan mo siya ng kalinuhan, sa kanyang na maintindihan niya at magawa ng maayos ang kanyang exam bukas. At Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyong mga salita sa gabi ito, Panginoon, dahil marami ang nakakarinig na aming mga kapatiran na nagpapalakas ng aming loob at ganoon din sa sakit na ito. Sinasabi mo nga, Panginoon, na kami ay hindi kami matatakot dahil nariyan ka na katulad dito sa nasulat mo sa Isaiah 41:10 na ako isa sa inyo, huwag kang matakot, ako ang Diyos at hindi ka dapat mangamba kalinuman. Palalakasin kita at tulungan, ingatan at iligtas. Panginoon, ay naniniwala kami, Panginoon, na sa iyong salita na ito ay magbibigay ng pag-asa sa aming buhay. Na ito ay para mawala ang mga lalahanin namin sa aming isipan sa panahon na ito. At Panginoon, tinataas din namin ang lahat ng mga pre-request ng mga kapatiran sa gabi ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, Sige, Ate Belia, tuloy. okay. Second Thessalonians 5:16-18, sabi dito, magalak kayong lagi, maging magtaga sa pananalangin, pagpasalamat ninyong lahat ng pangyayari, pagkatito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa pangalan ni Jesucristo, ni Cristo Jesus. Ama namin sa langit, Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa oras at pagkakataon na pinagkaloob mo muli sa oras na ito. Salamat, Panginoon, kay Brother Gerald sa kanyang ibinigay na mga salita mo, Panginoon, na nagpapalakas, Panginoon, ko sa aming pananampalataya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga kapatiran namin, Panginoon, na nag-encourage sa bawat isa sa amin. Sadya nga po, Panginoon, na patuloy kami, Lord, na lumapit sa iyo, na huwag sumuko, Panginoon, at huwag po kaming mapagod, Panginoon, dahil kahit kailan, hindi ka napagod para sa amin. Salamat, Lord, sa mga salita na aming napakinggan, na siya, Panginoon, ang magiging gabay namin sa mundo ito. Bagamat maraming nangyayari, hindi namin alam kung ano ang mga bagay na ito, ngunit kami po ay umaasa sa iyo. Kami po, Panginoon, ay patuloy na maglingkod sa iyo. Na patuloy, Lord, ang aming pagtsatsaga hanggang sa marating namin ang finish line, Panginoon. Lord, thank you, Lord. Naway ang mga natitirang araw sa aming buhay ay gamitin namin ito, Panginoon, upang magpatuloy, Panginoon. Huwag po kaming mangamba, huwag kaming matakot. Ano man ang nangyayari ngayon sa mundo, mag-focus kami sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin, Lord God, nililigtas mo kami. Dahil ang mga hinihiram mo, Panginoon, hindi mo pababayaan. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na ito. Dahil sa iyo kami nananalig. Sa iyo kami naniniwala, patuloy na nagtitiwala sa iyo. Sa gabi ito, Lord, marami kaming mga petitions, marami kaming mga prayer requests, mga kapatiran namin, Panginoon. Now, oh God, ang mga prayer requests namin ay makarating sa iyo, na kahit kailan hindi mo pinagkait. Binigyan mo ng lunas, binigyan mo, Lord, ng kasagutan sa tamang panahon, sa takdang oras. Patuloy kami, Lord, na maghintay sa pamamagitan ng mga pagbibigay mo, Lord, ng lunas, Panginoon, sa mga nangyayari ngayon, Lord.
napakasakit na lumalaganap sa mundo. Sa mga pamilya namin na apektuhan, Lord God, tinataas ko po sa iyo, Lord, ang pamilya ko. Sa pagkakataon ito, Lord, nawa, Panginoon, ay maging matatag sila sa iyo. Lumapit sila sa iyo, Panginoon. Tulungan mo sila, Lord. Tulungan ang mga maging resulta, Lord, pamilya ng aking kapatid, Lord God, na inaway maging matatag sila. Naway maging negative lahat ang mga success nila, Panginoon. At maraming salamat, Lord, na iniingatan mo sila. At patuloy rin na ginagamit mo, Lord, ang mga doktor na kasamahan niya sa trabaho niya na nag-aalaga sa kanya, Panginoon, sa kanyang pagka-quarantine. So, ganun din, Lord, Ama, sa mga estudyante, Panginoon, I pray for them, O God. Rescue, Panginoon, sa mga estudyante ngayon. Ngunit, Lord, alam namin, Lord, na nandiyan ka upang patuloy na protektahan mo ang mga kapatiran namin, mga anak namin, Panginoon, mga pamilya namin sa church, Panginoon. Now, O God, ay ingatan mo po kaming lahat, Panginoon, sa aming mga trabaho, sa aming paglabas at pagbalik sa aming mga tahanan, Panginoon. Lalo na, Panginoon, sa sitwasyon ngayon, Panginoon, may mga walang mga trabaho, may mga trabaho na hindi nababayaran. Ngunit we are so blessed, O God. Ganun pa man, Panginoon. Ikaw pa rin, Panginoon, ang nandyan, Panginoon, upang ibigay ang mga pangailangan ng bawat isa, Panginoon. Financially, Panginoon, alam mo, Panginoon, kung ano ang pangailangan namin. Ngunit katulad ng sabi mo, Lord God, na ikaw ang aming provider. Ikaw, Panginoon, ang the greatest healer sa lahat ng may karamdaman, Panginoon. And by your power, Lord God Jesus, ikaw, Panginoon, siya, Panginoon, ang nagbibigay, Lord, ng lunas sa mga kapatiran namin na may karamdaman, O God. Pinagdarasal ko sa iyo, Lord, nakas nila. Pero ikaw, Panginoon, alam na sa sitwasyon ngayon, Panginoon, ikaw lang nakakaalam. Ngunit kami ay nagniniwala sa iyo. Binibigay namin sa iyong mga kamay, Panginoon, lahat ng mga bagay na ito. Kung ano man din ang karamdaman ni Garrett na rin, Panginoon, nawagan, ay palakasin mo po ang kanyang pananampalataya. Ganon din, Lord Ama, alam ko, Panginoon, ang willingness, Panginoon, ni Melody. Alam ko, Lord God, ang batang ito, Panginoon, na willing niya, Panginoon, na maligtas ang kanyang buong pamilya. Tulungan mo po siya, Panginoon, maging ilaw sa kanyang pamilya, Panginoon. Malaki ang kanyang pamilya, Panginoon. Tulungan mo po siya, Lord, na patuloy, Lord, na ipakita ang kanyang ilaw sa kanyang mga pamilya, Lord. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo kay Ate Inga, Panginoon, sa kanyang pag-operasyon. Naway patuloy mo siyang ingatan. Nawa, Panginoon, na ingatan mo ang kanyang buong pamilya, Panginoon. At sa mga kapatiran namin, Panginoon, na mga hindi ko nabanggit, na mga request namin, Panginoon, nawa, God, ilapit ko ang lahat ng mga bagay na ito. Ikaw lang nakakaalam, Panginoon. Ano man, Panginoon, ang mga suliranin na meron kami ngayon, magiging adala namin, Lord God, binibigay ko sa inyong mga kamay. Alam mo, Panginoon, at hindi din sa iyo lahat. At hindi pa, Panginoon, lingid dahil ikaw nakakaalam ng bawat isa amin ka. Salamat sa mga leaders, sa mga nagbibigay, Lord, na nagtagamit noon, mag-encourage ang bawat isa amin, O God. Salamat sa aming FPC Church Family, Panginoon, each one of us, sa mga pastor namin, Panginoon, for your protection for them, O God. Thank you, Lord God, sa pag-ingat mo sa amin sa gabi, sa aming pagtutulog, Panginoon. Ingatan mo kami, Panginoon. Ang lahat ng ito, Lord God, ingatas ko kami. Ama namin, maraming salamat sa ganito. Sa 1 Corinthians 9:24-7, maraming salamat sa pinagkaloob mo kay Brother Jerome na siyang iyong ginamit upang ipahayag at magbigay sa amin ng encouragement sa lahat ng kanyang mga binanggit, Ama. Maraming salamat. Ama, sabi mo nga sa Jeremias 32, verse 27, ako si Yahweh, ang Diyos na lumikha sa lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin.
Ama namin, maraming salamat sa kaloob mo sa amin na ito, na ikaw lahat ang nakakaalam, Ama. Ikaw lahat ang may-ari sa mundo, sa amin. Alam mo kung ano nakakabuti para sa amin. Ama, dinudulog po namin ang aming mga kahinaan, ang aming mga pagkukulang, pagkakasala. Sinasamo po namin sa iyong harapan na patawarin mo kami, Ama. Mahina ang aming katawan, Ama. Lumalaban ang aming espiritu. Lumalakas, Ama, dahil sa pamamagitan mo sa iyong mga banal na espiritu. Tumatakbo po kami sa karera sa panahon na ito. Subalit marami pong nakaharang, nadadapa kami, paghihina. Subalit nandiyan ka lagi, Ama, nagpapaalala. Hindi kami titigil, Ama, sapagkat tinutulungan mo kami tumayo, tumakbo, lumaban. Sa pamamagitan ng iyong banal na salita at mga ginagamit naming mga pastor, mga kapatid, mga leader. Kahit sa internet, Ama, na nababasa namin sa araw-araw na yung mga banal na salita. Maraming salamat sa teknolohiya na ito na ginagamit mo rin para sa amin. Ama, kami po'y gamitin mo, pakita mong ilaw namin naman sa mundo hanggat may panahon, hanggat di pa uli ang lahat, na naway maraming kaluluwa ang maligtas, Ama, na maniwala sa iyo na ikaw ang Diyos ang lumikha ng lahat, ang lumikha sa amin, na sa iyo lang magtiwala sapagkat ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan. Katulad niya na sinabi mo, ikaw ang lumikha sa amin. At lahat ng aming kahilingan na ipagkakaloob. Ama, hindi ko na isa-isahin ang aming mga panalangin sapagkat alam mo na po, Ama, ang aming mga request. Hindi pa man po na binabanggit ay alam mo na kung mga nasa puso natin, Ama. Binadalain ko ang estudyante, ang mga bata, Lord, ang mga estudyante na protektahan mo sila. Ang mga may mga karamdaman, hipuin mo po, pagalingin mo po sila, pagalingin mo po kami, Ama. Palakasin mo ang aming mga katawan sa physical at lalong-lalo na ang aming pamumuhay na spiritual. Palakasin mo ang aming spirito, Ama, na sa iyo lang magtiwala. Sa inyo lang kami umaasa, Ama, sa lahat ng mga bagay. Biyaya at grasya na hindi ka nagkukulang, pagkain, pananamit, tirahan. Maraming salamat sa sinabi nga ni Brother Gerald na may nananalangin sa pagkain, subalit tayo ay meron, lahat po ng pinadalangin natin ay meron tayo. At higit sa lahat, Ama, kami palakasin mo, Panginoon, sa pananampalataya. Dagdagan mo pa kami ng pananampalataya. Pinadalahin ko ang mga kapatiran na maging malakas at ang mga may kapatid na may mga karamdaman, pinadalahin ko na abutin mo na yung mga kamay, Ama. Kami po yung nagtitiwala sa iyo na lahat po ay gagaling sa pamamagitan mo. Kahit noong paman, kahit hindi mo hipuin, Ama, kahit kami ay gagaling sa pamamagitan ng banal na Espiritu at paniniwala namin. Lord, maraming salamat sa gabing ito at ingatan mo po ang bawat isa sa gabing ito. Huwag mo po ipahintulot na makapasok ang sakit na ito, ang virus nito sa bawat tahanan ng aking mga kapatiran. At lahat po ng panalangin na itinatas po namin sa iyo at hinihiling. Kami nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo sa ngalan ng bugtong na si Jesu Cristo. Amen. Purihin ka nga, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa iyong kadakilaan. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat, Lord, na ikaw ang aming Panginoon. Salamat sa araw-araw naming paggabay, Panginoon. Patawarin mo kami sa mga kasalanan, lalo na sa nagawa namin sa araw-araw, Panginoon, sa isip at salita, na hindi kaya sa iyong harapan, O God. Panginoon, muli ako nagpasalamat na maganda ang aking health na weeks na ito.
Dalangin ko, Lord, lalo na sa sitwasyon na Alex sa Panginoon, na sana igabayan mo, Lord, sa kanyang sakit. Ganon din si Garrett, Lord, sa kanyang ubo. Sana, Lord, pagalingin mo si Panginoon. Taas ko rin, Lord, ang aming place, Panginoon, na maraming contagion. Na sana, i-protectan mo ang aming pamilya sa panggamit ng buhis. Dumalinaw, Panginoon, ganon din sa place ng aking asawa, Lord. Lord, kung ano naman, ikaw po ang nakakaalam, Lord, and you are in control sa lahat ng bagay, O God. Pinalangin ko, Lord, sa desire ni Gianfranco, lalo na sa kanyang pagpunta dito, Lord, sa pagdating ng iba, ibigyan mo siya ng protection, O God. Sa mga estudyante, I pray, O God, na sana protektahan mo silang lahat, Lord, sa bawat araw sa kanilang pagpunta sa school, sa mga nagtatrabaho, O God. Dalangin gabayan kaming lahat. Protektahan, O Lord. Dalangin ko rin, Lord, ang sitwasyon ni Jay bukas, Lord. Sana bigyan mo siya ng wisdom, Lord, na maansweran niya ang kanyang exam bukas, O God. Lord, walang imposible sa iyo, Panginoon. I pray also, Lord, sa mga may sakit na mga kabatiran, sana pagalingin mo sila, Lord, kay Ate Libita. Patuloy mo pa siyang pagalingin, O God, sa kanyang sitwasyon. Sa dokumento sa mga kapatid ni Hector, Lord, sana maayos na ito, Panginoon, sa preparasyon ng kasal ni AG, O God. Lahat ng ito, Lord, dalangin namin sa pangalan mo, O God. I pray, O God, na ikaw po ang maabot sa lahat ng aming mga panalangin, O God. Salamat sa grasya at biyaya na binigay mo sa araw-araw, sa protection, sa mga provision namin, Panginoon, sa araw-araw naming pamuhay. Salamat din sa encouragement sa bawat isa. Panginoon, salamat sa gabing ito at salamat din sa mensahe ni Brother Gerald sa gabing ito, Panginoon, nagbigay ng encouragement sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Panginoon, maraming salamat po sa paggamit niyo rin po kay Kuya Gerald as instrument po na para i-share po ang inyong salita at ma-encourage po kaming lahat. And tungkol po nga sa the finishing line po, pasalamat po kami. And then ang aming race po ay maging matatag at maging mature po sa inyo, na habang nandito po kami sa ibaba ng mundo, marami po kami mga circumstances na hinaharap at ito po ay naging isang pagsubok o isang test po sa aming pananampalataya sa inyo, kung gaano po kami katatag sa inyo hanggang sa dulo na aming makakaya. At minsan po nadapa rin po kami, lalo na po ako na minsan nadadapa din po ako. Pero nang dahil po sa inyong salita, yun po ang nagbibigay ng encouragement sa akin. At na patuloy po kayo na tinatayo niyo po ako sa aking mga pinagdadaanan, lalo na po ngayon na alam ko po na wala din po akong trabaho. Pero papasalamat ako kasi kayo po nagbibigay ng lakas sa aking kalooban. Kayo din po nagbibigay ng lakas sa aking spiritual na pamumuhay sa araw-araw. At nagpapasalamat ako sa lahat ng pagmamahal na binibigay niyo sa aming lahat, na dahil hindi niyo po kami pinababayaan sa gitna ng pandemic. At pinapray ko rin po ang bansa namin sa Pilipinas na we hope na maging
maayos ang lahat dahil sa bagyo po na na nadamo na mga lugar na ano ng bagyo ng signal number 2, signal number 1. Gabayan niyo po ang mga bawat taong po sa Pilipinas na ano ng bagyo. Kayo po gumabay, iligtas niyo po sila. And I pray na mabuksan din po ang kanilang puso at isip. And higit po sa lahat sa side ko, sa family ko, sa Pilipinas, sa mga chewing ko. I pray na mabuksan po ang kanilang isip at puso at makilala po kayo na kayo po ang tagapagligtas sa kanilang buhay. At ganoon po din kay Ate Darlene na she started na pag-attend sa church, na I pray na maging continuous at makilala ka po niya ng lubos na ikaw ang Panginoon na magabay sa bawat isa sa amin, na kayo lang po nagbibigay ng buhay na walang hanggan. And maraming salamat sa blessings pa rin na binibigay niyo sa amin sa araw-araw, at hindi niyo po kami pinapabayaan at lalo niyo pa kami minahal. Ang dahil po sa inyong pagmamahal ay yun din po ang nagbago sa aming buhay. At maraming salamat sa encouragement na binibigay niyo sa amin sa araw-araw. In Jesus' name, Amen. Scripture read by Brother Gerald. Thank you po, Lord, sa lahat ng biyaya at sa lahat ng pagsulod na amin nalampasan din. Lord, thank you po sa pamamahal mo sa bawat isa sa amin, na walang sawang pamamahal na yung Lord, nakasulod po sa Joshua 1 verse 9. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Salamat po sa salitang ito na laging nagiging gabay namin. Gabay ko sa araw-araw. Pag itinataas po namin ang bawat iyak ng puso ng bawat isa na may pananampalataya. Tulad na nakasulat sa James 1 verse 9. But when he asked, he must believe and not doubt, because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. Tinataas po namin ang lahat ng prayer request ng bawat isa sa amin na may pananampalataya na alam namin po na yung sasagutin sa iyong panahong ibig. Maraming salamat. Patuloy po namin patawaran ang lahat ng kasalanan. We trust you without in Jesus' name. Pupuri po kami sa Sister Billy, hindi ka maintindihan. Wala kaming marinig. Hindi gumagana yung mic mo. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magsaga kayo sa inyong kapagsabihan at salamin. Puring tao po sa mga pagkakas sa lahat. Salamat po sa aming pag-ibig ng gabi. Salamat po, Lord, sa aming narinig ng pera. Papuri sa iyo, O God, ang kapatid ng narinig sa Panginoon namin sa kanyang bigit ng pananalita ng bilang isang pastor. Salamat po sa buhay ng pera. Bless, bigyan ng wisdom sa kanyang buhay Panginoon na sa pagbuhat ng mga tao. Musipular si Gerald, sa kanyang pamilya, at sa kanyang mga
kaibigan, Panginoon, naging po siya Panginoon bilang naging kapagsigta ng mga. Lord, salamat din po sa FPC, sa kay aming mga pastor, kay Brother Roderick, sa kanyang pamilya, sa aming pastor, sa Bangko, na Panginoon, ang salita, ang ginagamit namin, ang salita na buhay, ang aming basihan, ang aming pag-aaral. Salamat po sa nakila mong mga promises, sa nakila mong mga panginoon. Lord, sa gabi ito, maraming kami kahilingan. Una sa lahat, Lord, ang pasalamatan ka kung ano meron kami. Pasalamatan ka dahil kami kumakain, masasarap, matulog. Salamat, Lord, at kami po, Lord, ang malilipog, sa aming kalitugan. Salamat po sa aming meron kami. Salamat, Lord, at hindi po kami iniiwan, hindi po kami pinapabayaan. Lord, sa aming mga nanay at kagaya ni Sister Norma, sa aming Sister Minnie, Sister John, at sa mga magulang pa, Lord, at Delia, sa mga Lord, mga magulang sa lahat po kami parents, we want to pray for our kids, our children, Lord, na makapag-iwas na kapatid sa lahat. Gusto namin ilapit, Lord, ang mga kabataan, anak namin, maliit, malaki, Lord. I-pray po namin, Lord, na ingatan mo po sila, Lord, sa nangyari sa panahon na napaka-riskyo. Buhay nila, Panginoon, sa kanilang pakikibaka sa buhay, pag-aaral nila. I-pray, Lord, na bless mo sila, Lord. Napaka-hirap, Lord, kahit sa nangyari sa COVID, napaka-hirap, Lord, na ang isi sa kanila, Lord, at hindi ko po, Lord, ng protektahan nila sa lahat. Ingatan, at Lord, na may salita, Lord, ay sa kanila, isa-isa po silang matutong na magmanahan sa salita. Sila po, Lord, ay pray all of them, Lord, mga FEC kids, ang mga adults, Lord, na may mabuhay po sila sa iyong salita at matutunan silang matakot sa iyo, Lord, at manalangin, ang iyong nangyari ng subok sa amin sa lakas sa pag-asa ng Panginoon. Naway, Lord, bigyan mo po sila ng wisdom sa kanilang mga examen, kahit si Pastor, si John Franco, John Card, Lord, Jeremy, si Louie, si James, Lord, si Vika, si Jerome, si anak ni Joy, Lord, sa lahat ng bata, si Bon, si Pia, si Melody na nag-aaral sa Panginoon, at si Carla, yung kanyang anak ni Liet, lahat po si Dave, Lord, na hindi man ako mabanggit, Lord. Lord, isa-isa ko po sila, Lord, Panginoon. Lord, hindi ko po, Lord, ng mga anghel mo na may Panginoon. Lagi po silang nandyan sa iyong pagmamahal, Lord. Ingatan mo sila, Lord, na maiwas sa sakit, malayo sa kasamaan, malayo sa tukso, Lord. At sa pinangulat namin bilang mga magulang ang salita, maraming panalangin. Marami pa po kaming pagsubok na dadanasin sa panahon na ito, dahil na po COVID. So pray, Lord, sa Italy at sa ibang bansa na mag-lockdown, sa economy, dahil sa sitwasyon na yun. We pray sa economy sa mga po, Lord, na ikaw ang maghari, Lord, hindi maghari ng tatanong. Lord, sa nangyari po kay Papa, Katoliko, Lord, na desisyon na pinalaw nila ang marriage life na ito. Napakasakit pa ito. Na ang kasamaan, Lord, nandiyan na. Naalaw na nila, ayaw mo, Lord. Nagugulat ng mga tao. Dahil may nag-message, hindi nila alam na ang Diyos ay nagbago ng idea. Lord, nakakaawa ang mga tao, hindi papasandin sa salita. Lord, pray, Lord, nakakalungkot ang mundo. Sa maraming hindi nakakaalam ng salita. Na ngayon, pwede na magpakasal ng bakla. Pwede na magpakasal ng Panginoon, patawarin kami. Naway, ikaw ang manguna. Ikaw pa rin ang katakutan ng marami. Ikaw pa rin ang manguna. Ikaw ang Diyos na makapamitihan sa lahat. Sabi, Lord, upay na maging matatag kami, ang maging pagsubok na dumating, ang maging simpang mahirap na balik. Kagaya ng sinabi ni Brother Gerald, Lord, parang marathon. May nauuna, may mahuhuli. Ang importante, Lord, ang puso namin na nagbangka. Ang puso namin na nagpupuri sa iyo, hirap man maging hawa, Lord, ng bangka. Naway matuto po kami, lalo maging matatag sa aming pananampalataya. Lalo po kami mauhaw sa iyong salita. Lalo po kami mag-cling sa iyong pagmamahal, Panginoon. Gamitin mo po kami, Lord, sa mundo nito. Salamat din po, Lord, sa mga tao na nakausap ko. Sa bawat sa buhay ni ang lugar-lugar, patuloy sa lalapit sa iyo. Panginoon, naway sa puso niya, nandun po ang pagmamahal mo ng
maramdaman niya po, Lord, ang kaligtasan ng kanya. Ganon din po si Susan, Lord, na kasama ko lagi. Gamitin mo rin po ako sa kanila na hindi po sila maniwala sa maribulto, sa something sa mga sa iyo, Panginoon. Naway, Lord, makitaan ako na bilang ambassador din ang salita ng salita, Panginoon. Gabayan mo po ako, Lord, na makita po nila ang ilaw, gamitin mo ako sa mga buhay mo ko. Flora din, Lord, bilang Shaddai, Lord, gamitin mo ako sa mga kaibigan dito. Nilalapit ko po silang lahat, Panginoon. Lahat po kami, Lord, mga nakakausap po, Lord, nilalapit ko sila. Lord, ngayon na, malapit na po ang pagdating mo. Naway maging handa ang bawat isa, lalo po maging matyaga at manalangin, lalo huwag pa rin sa ay, salamat din po, Lord, sa tatay ko na nasamahan ko kanina. Panginoon, I pray, Lord, sa mga papilis na pinilimahan namin. Pinapipray ko po, Lord, ang madilisin namin ng tatay ko. Panginoon po, gabayan mo ang kanyang buhay. Gabayan mo ang kanyang resource, Lord. Hindi niya lang po sinukuha kanilang pinabuhay ng nanay. Naway, Panginoon, na approval at wala pong problema. Gabayan mo po, Lord, ang hahawak ng papilis namin, Panginoon po. Sa pagmamahal mo po kay tatay. Bless mo po, Lord, na anuman yung mga pinilapan namin, Lord. Ito po, ingatan mo at ma-approval mo at wala pong problema. Ganon din po sa mga kapatid ko na mahal ko, Lord. Alam na namin, Lord, may kasagutan ka, ano man ang kasagutan mo sa namin. Ngayon pa lang nagpapasalamat kami sa mga ng panalangin. Kayo na po, Lord, ang humawak o kanina. Kayo na po manguna. Hindi man kompleto o kulang mo ito, Lord, ano man ang kalooban mo. Maraming salamat. Salamat po sa mga kapatiran, sa mga kahilingan, sa bawat isa, Lord. Maging matatag po kami bilang magkapatiran, magmahalan, unity. Salamat po kay Sister Lota. Malayo man siya sa aming Panginoon. Salamat sa init ang pagmamahal po sa kanya. Salamat sa growing spirit niya, Lord. Pagpatuloy mo po siya, Lord, gamitin sa kaming anak. Pagpatuloy mo po siya gamitin bilang born again Christian sa kanyang family, sa mga kapatid na, Lord. Bless her life, O Lord, na maging matatag siya. At Lord, makasunod po siya sa kung anong kagustuhan mo, kung anong mga buhay. Salamat po sa amin kay Brother Jay sa kanyang isamin. Patubayan po siya, bigyan po siya ng wisdom sa kanyang isamin. Kay Jeffrey, Lord, sa kanyang kalagayan na walang pangahog na sa ibang buhay ni Jeff. At gumagamit po siya ng social media para may pakilala ka. Bless po ang buhay ni Jeff. Naway, Lord, kung anong papalooban po siya sa kanyang asawa, kayo na po ang bahala pag mo kami para sa kanya. Salamat po sa lahat ng kapatiran. Salmo 119, verse 451, 150. Ngunit ikaw, O Yahweh, ay malapit sa piling. Ang pangako ng ikaw sa piling. Dahilan sa pangako mo, naragalak na rin. Patulad ko ay taong nakatuklap noong namin. Karaniwan namin Diyos ng kaparaanan, Diyos ng milagro, sa pag-ingat ng mga pangako, at ilaw ng mundo. Salamat sa ilaw mga daan, sa madilim na palangko. Nakaparalay kami sa iyo, hindi lamang sa aming kaligtasan, ngunit para sa aming pang-araw-araw na kapayapaan at pagkakaroon. Ikaw ang matibay na kagulan namin. Ikaw lang ang alat namin para gumaban. Amen. Tumatama kami sa iyo at hindi pa sa iyo Espiritu. Maugasan kami. Alayasin natin Espiritu ng takot at pagkabalik. Napahawak namin ang mga talata sa Biblia na napapara sa amin kung sino ba. Kapalot ko na pinanahagi ng kapatid na bilang sa aming pagkakbo sa mundo ito para sa iyong kalooban. Natanggap namin yung iwa ng paglapod namin bukas dito na bang ito kanina. Tama. Ngayon, bigyan pa rin ang karuman upang makita sa nagitang gaya ng mga pangkanan ng nabi habang nalag namin pamuha ng iyong kasuhan at ipakita ng iyong pagkatao sa aming buwan. Salamat sa iyong lakas na pinilang sa amin at sa aming buwan. Tulan mo kami at baguhin kami sa magiging pinapaglihan ng Banal Espiritu
nabigay ninyo sa amin. Hubugin at yakma kami sa ugali at pagkapaglilihin na inanan namin na nalulungkot kami sa mga mamatay na pinsala na wasak at pinagtiwalay sa bawat isa, mabitawan, mga gera at sa wasak ng pamilya. Nagdulot dito. Kapag di niya nangyari nito, gusto namin matigil na ang problema nito, ngunit alam namin wala kaming kakayahan ng gawin ito. Tulungan mo kami huwag maging nabis ng bagyo. At kung ano ang ibinamin nila dati. At tulungan kami magtiwala sa iyong pagsilot sa aming buhay dito sa mundo. Panginoon, kailangan namin yung takbiran. Yung bukas namin ito sa aming buhay, yung gamitin ang sariling takbiran. At ito hindi naging tapat sa aming ipagamitin. Tulungan mo kami mabuhay ng isang tapat. Walang sala sa buhay. Malaya sa takot at pag-alala. Matitiwala mo lamang sa iyong pag-uoban ng iyong proteksyon. Matawain mo kami sa pag-subok. Mapapatuloy ng aming buhay, gawin ng aming mga plano ng hindi sumusunod sa iyong pagulungan, pag-unawa, at lubay at direksyon. Kaya mo kami, Panginoon, at tutuloy. Wala at makapangyayang Diyos, palain ng aming pamilya at iglesia, ng isang mas malalim na kaalaman, na pagpapalaga sa iyong kalikasan, sa Panginoon at biyaya. Maalahanin mo ang aming Panginoon at pagpalain mo ang aming misyon at gawin sa iyong pangalan. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga pastor, sinunod, mga papamilya, iyong mga lingkod na kumakatawan sa mga kabataan na may paglabo, pagsugang isip sa lahat na alaman sa puso. Malahanin mo rin tayo ng mga desakit na iglesia, mga humingi ng tulong sa kanilang problema. Ipalay mo po sila. Kami pinasal sa mga problema na nakahagin sa amin. Ikaw sila sa kakaliman ng sila. Sila kami siliwala at tumasamata sa inyo. Purihin ka, pasalamatan ka sa gabi nito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa narinig namin ngayon sa meditation about sa discipline ni Brother Gerald Dogan. Salamat, Panginoon, sa proteksyon at gabay na binigay mo sa amin sa araw-araw. Gabayan po kami, Panginoon, sa mga gawain namin. Bigyan mo po kami ng lakas ng pangangatawan. Salamat din, Panginoon, sa pagmamahal na binigay mo sa amin. Proteksyon mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa mga, Panginoon, sa mga promises mo, O God. Salamat din, Panginoon, sa mga grasya at biyaya na natanggap namin. Panginoon, patawarin mo po kami sa mga kasalanan naming nagawa sa araw-araw, sa salita at sa gawa. Panginoon, dalangin ko po ang lahat ng mga estudyante, O God. Gabayan po sila. Ingatan mo po sila, Panginoon, sa bawat isa sa kanila sa pagpunta nila sa school. Dahil sa sitwasyon ngayon, Panginoon, na hindi namin alam kung ano yung kalaban namin, Panginoon, dahil sa pandemic ngayon, O God. Ingatan mo po ang bawat isa sa kanila, O God. Dalangin ko din, Panginoon, si Jay bukas. Sa exam niya, O God, bigyan mo po siya ng katilinuhan na masagutan niya, Panginoon, kung ano man yung itatanong sa kanya, O God. Aksyonan mo po siya, O God. Dalangin ko din, Panginoon, ang mga may makaramdaman, katulad ni Alexa, ni Garrett, lalo-lalo na kay Ate Libita, O God. Pagalingin mo po siya, O God. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin, O God.
Dalangin ko din, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay sa Pilipinas, o God, at ingatan mo din sila, Panginoon. Ilayo mo po sila sa mga sakit, O God. Ikaw na po ang bahala sa kanila, O God. Sa ngalan ni Jesus. Ang Panginoong makaparang ngayon sa lahat na siyang may likha sa langit at sa lupa. Siyang may alam sa lahat ng mga bagay nandito sa mundo. Patuloy kami magpapuri sa iyo, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa pag-guide mo sa amin sa araw-araw, sa proteksyon mo sa amin, kung saan man kami napunta, sa aming mga trabaho at sa eskwela. Panginoon, patuloy lang kaming nakapokus sa iyo. Kahit madaming mga pagsubok na aming nadaanan, Panginoon, pero hindi kami nanghina, hindi kami nawala ng pag-asa. Dahil alam namin na nandyan ka, Panginoon. Lalo na, Panginoon, sa iyong masalita, ang siyang nagbibigay ng lakas sa amin upang ipagpatuloy namin ang laban papunta sa kaligtasan. At makasama ka sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa magandang message ni Brother Gerald. I-bless mo rin si Brother Gerald, Panginoon, sa kalat niyang pamilya. Panginoon, dinalangin ko, Panginoon, ang mga prayer requests, mga kapatiran, sa mga may health problem, tulad ni Alexa, ni Garrett, kay Ate Libita, at continuous healing po, Panginoon, kay kapatid ni Sister Bella, na si Rosana, at sa mama ni Mil. Ganon din, Panginoon, sa sitwasyon natin dito ngayon sa Venezia, sa Italia, sa pagdami na naman ulit sa mga kaso ng COVID. Ganon din, Panginoon, sa mga estudyante. Gabayan mo sila, Panginoon. Proteksyonan mo sila, Panginoon. Ganon din, Panginoon, sa documents sa mga kamag-anak nila, Brother Hector, sa pag-visit ko dito para pag-attend sa wedding ni Erika. Ganon din, Panginoon, sa exam ko bukas sa lingua Italiano. Bigyan mo ko, Panginoon, ng malawak na pag-iisip at katalinuhan upang masagot ko ang mga question na ibigay sa akin. I-bless mo rin, Panginoon, ang taong makaharap ko bukas sa aming one-on-one na oralin na sa amin bukas, Panginoon. Ang lahat na ito, Panginoon, ay aking itataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, Abba, Father and God, maraming salamat po, Panginoon, na kami po yung nagkakatipon-tipon muli. Salamat po sa iyong mga salita na nagbibigay comfort and word, nagbibigay motivation sa amin, Panginoon, nagpapalakas sa amin, spiritual, Panginoon. Nakakalimot man po kami, Panginoon, ngunit ikaw ang laging nandyan na Ama na naggagabay sa amin at laging nagpapaalala. Maraming salamat po sa pamilya na ito, Panginoon, ng FBC, God, dahil kami po ay isang pamilya na nagpapalakasan at nag-i-encourage sa bawat isa, nag-edify ang God. At salamat po sa binigay niyo po sa amin na sa faith of God, ganoon din po, Lord, sa kaligtasan, Panginoon. Lord, dalangin po namin ang mga prayer requests, O God, hindi pa man po namin nasasambit, Panginoon. Alam niyo na po kung po yung mga
desire ng aming puso, Panginoon, sa mga biyaya, Panginoon, at sa iyong pagmamahal, Panginoon. Lord, hindi man po namin mabanggit lahat. Alam po namin na alam niyo po ang aming mga dalangin, Panginoon, na nilalapit sa inyo. Lord, ano man po yung pinagdadaanan namin ngayon sa panahon na ito ng COVID, O Lord, alam po namin, wala po ito, Lord, dahil ikaw po ang may kontrol na lahat kung gaano kakalaki, Panginoon. Ito ay isang dust lamang, isang alikabok na ito'y lilipas din dahil ikaw ay may kontrol ng lahat, nagbibigay ng comfort, nagbibigay ng joy sa aming puso. Dahil ito ay gawa ng kaaway at ito'y hindi mo hahayaang manatili dito sa lupa at hindi mo po pababayaan ang iyong mga anak. Lord, umaasa po kami, Panginoon, dahil ikaw po ang aming skudo, ikaw po ang aming armas na sa itong kaaway na ito na hindi namin nakikita, ngunit ikaw po nagpo-protect sa amin, ikaw po ang aming shield. Wala po itong mas na ito kung wala po yung faith namin sa iyo, Panginoon. Dahil ito ay likha lamang ng mga kaaway na hindi namin nakikita o ano man ito, Panginoon. Alam po namin na ikaw po ang aming tagapagligtas, ikaw po ang aming nagkokontrol ng lahat sa mga bagay-bagay. At Lord, ganun din po, dalangin din po namin yung mga taong nakakasalamuha po namin, mga kaibigan, na nasisharean po namin, Panginoon. Sana nga po sa kanilang mga puso, Panginoon, na magpatuloy po sila, Lord, at mag-seek sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin ko po yung pamilya ni Lisa, Panginoon, na sana nga po ay patuloy po silang mag-worship sa inyo, Panginoon. Alam niyo po kung ano po yung nasa puso nila. Ganun din po sa mga nakakausap ng Panginoon. Ganun din po kay Melody, sa kanyang desire na masyira ng kanyang pamilya, God, at nagiging ilaw sa kanyang pamilya, Lord. Lord, marami po kaming prayer request, Panginoon. Hindi na po namin isa-isahin ng lahat. Alam po lahat ng ito, Panginoon, sa mga dalangin namin, O God. Lord, salamat po sa gabi na ito. Ito po dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. And I know, Lord, that thank you will never be enough para sa napakalaking oportunidad na binigyan mo sa bawat isa sa amin. Na maaari na namin tawagin Ama, and that we can be your children. Alam din namin, Lord, na hindi mo pinangako sa amin wala sa salita mo na hindi kami harap sa problema, sa mga sakuna. Hindi mo rin pinapangako sa amin hindi kami magkakasakit. Pero alam ko, Lord, na despite ng mga pwede namin harapin sa buhay, na nakikita kami iwan. Yun yung ilang beses mong sinabi sa iyong salita na pinangako mo at sana panghawakan namin ito. Like, kung ano man yung naging meditation namin this evening through Gerald, it is true indeed na sa pagtakbo namin sa pagiging buhay Kristiyano, ng pagiging anak mo, hindi madali dahil hindi kami magapa, hindi kami magiging buto, pwede kami dumaan sa pakya, pababa, mga lubak-lubak na daan. Pwede kami mapagod, pwede kami ma-discourage. Pero sabi mo nga po na mahina man yung katawan namin, pero yung spirit is napakalakas. Dahil spirito mo yung nandinirahan sa amin. At ikaw yung kailangan namin sa paglakad namin ito. Dahil even though we are in the world, we are not of the world, and thank you for this. Thank you dahil hindi mo
tulungan mo kami na mag-focus sa pagtakbo, sa paglakad, na nakafocus kami sa finish line. Kasi sa finish line, nandun ka maghihintay para ibigay sa amin yung reward. Tulungan mo kami, Lord, na manatiling nakafocus sa'yo, na palagi kami nakikinig sa'yo through your word sa pagbabasa namin at sa communion namin sa'yo, sa panalangin namin sa araw-araw, na hindi nawa kami manalangin kapag lang may prayer meeting o kapag sa Sunday, but instead, magiging katulad namin na kausapin ka, hintay, hindi lamang yung nagiging routine lang, but instead yung hanap-hanapin namin ka, Lord, dahil alam namin na ito yung pinakakailangan namin para sa spiritual life namin. Nagkukulang man kami, nagkakasala, hindi kami perfecto, pero maraming salamat, Lord, kasi dahil sa dugo ng Kristo na bumabalot sa amin, nakikita mo kami perfect, righteous, hindi dahil sa mga ginagawa namin maganda o nasasabi namin maganda, kundi dahil kay Kristo. Thank you, Lord, sa kung paano mo pinrovide yung salvation para sa amin, salvation na para sa amin lahat, and I pray na mas dumami pa yung mga makakilala sa iyo. Gamitin mo kami ng mga anak mo para i-reach out yung mga na ibigaw pang mga kaluluwa na hindi pa nakikilala o hindi pa nila natatagpuan yung kaligtasan na pinagkakaloob mo sa amin lahat. Special request, Lord, para sa work schedule na Kuya Gerald, Kuya Jerry, and Kuya Roman. Thank you for this man. Alam ko, Lord, na andun yung desire nila na makadalo sa Sunday services, sa mga prayer meeting, Bible studies. I pray na pagkalog na ng desire na ito, kasi alam ko, ikinakalugod mo, Lord, na makita yung mga pusong ganito na gusto nila na makarinig ng salita mo, makasalamuhang makapatiran, and in your timing, sa perfect ways mo, Lord, alam ko ipagkakalog mo sa kanila. At sana nga po, patuloy sila na tumakas sa iyo, maging example sila lahat ng mga leaders, at invite you for ano na yung mga pastors namin, si Pastor Okilik at si Pastor Frank. Maraming salamat, Lord, sa kung paano mo pinrovide sa ETC, mga leaders namin at mga pastors na praying that you may continue to bless their hearts. Tulungan mo sila, Lord, pagkalo mo sa kanila yung wisdom, yung knowledge na kailangan nila, dahil napakalaking responsibilidad ang nasa harapan nila, na sila yung mga nabibig, dahil bigyan natin sila, bigyan niyo po sila ng desire na mas magpursige po sila, na magbigay sila ng magagandang example sa amin, na mga nakikinig sa kanila. Thank you once again for this evening. Thank you na nakasama namin si Kuya Gerald, and I pray that bless his heart. In Jesus' name I pray. Amen. Psalm 46:1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. We praise you, Father, because you are our God and you are in control of everything. Praise you, Father, because you are bigger than our problem. And
Forgive us, Father, for our sins. Thank you, Lord, because of your amazing grace. Thank you, Father God, because in this situation now, you are in control of everything. Kahit man sa aming kahinaan, Panginoon, andyan ka na tumutulong sa amin. I pray, God, to protect my children. It's hard for a mother that her kids were far from us, and just I pray, God, that you would help us, especially Jack Franco, God. Thank you, Father, because you are God. Thank you for taking care of our needs. Pray, God, that we have a unity in our church and we love each and everyone, Father. Help those who are in need. Thank you so much, Father, because without you, we can do nothing. Pray that you continue to bless our family, the FPC family, Father. Lord, we don't have to worry for tomorrow, but even in this situation right now, I know that this is just test for our faith and let's continue to focus on you, Father. Whatever happens, even though we will die, we have the assurance that we will be with you forever. And I pray for blessing each and every one. Thank you for our help. Thank you for the food we have. Thank you for our brothers and sisters. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Father God in heaven, we praise you, Lord. We thank you, Lord, for this night. Narinig mo po, Panginoon, yung mga panalangin, Panginoon, ng aking mga kapatid. Dalangin ko po, Panginoon, na katagpuin mo po ang mga panalangin nito. Palakasin mo nga po kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng kagalingan. Bigyan mo kami ng katinunuhan, Panginoon. Lord, sa iyo lamang po kami, Panginoon, nagtitiwala, Panginoon. Sama-sama po kami dumudulog sa iyo. Pinapanalangin po namin lahat ng mga bagay na ito, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay iyong palakasin. Inaangkin po namin, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, sa Isaiah 40:29-31, Panginoon. Sinabi mo na He gives strength to the weary and increases the power of the weak. To those who hope in the Lord will renew their strength. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapalakas sa amin, Panginoon. Sa iyong pagtugon sa aming mga panalangin. Sa pagpapagalingin mo, Panginoon, sa aming mga sakit. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay Diyos sa aming mga buhay. Lord, tunay nga, Panginoon, kamukha sa aming napag-aralan, sa aming pagtakbo, Panginoon, sa mundong ito.
sa aming pamumuhay bilang mga Kristiyano. Bagamat nandiyan ang mga pagsubok, kami ay nadadapa, kami, Panginoon, ay nanghihina minsan, Panginoon. Minsan parang ayaw na po namin, Panginoon, tumakbo na. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagtulong mo sa amin makaahon ulit, makabangon. Kamukha po, Panginoon, sa mga panahong ito, na nandyan ka pa din, Panginoon, di mo kami pinababayaan sa mga aspeto ng aming mga buhay, sa aming mga trabaho, sa aming mga pamilya. Sa lahat, Panginoon, ng aming ginagawa ay kami iyong sinasamahan. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, tulungan mo nga po kami, Panginoon. Marating po namin, Panginoon, ang finish line at tanggapin po namin yung reward, Panginoon, na ibibigay mo po sa bawat isa sa amin. Lord, dalayan ko po yung aking mga kapatid na magkita-kita po kami doon sa finish line. Huwag po kami, Panginoon, ma-discourage. Huwag kami, Panginoon, madapa. Huwag kami, Panginoon, tumalikod at mag-give up. Tulungan niyo po kami. Ikaw po, Panginoon, na magbigay sa amin ng kalakasan na matapos, Panginoon, ang race na ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita sa gabing ito. Salamat din po sa iyong pagtugon sa aming mga panalangin. Dalayan ko po, Panginoon, ang aming mga pastor, aming mga leader, ang aming po, Panginoon, mga brothers and sisters, Panginoon, ang aming pong church. Lakasin mo po ito. Ikaw po ang malugod sa amin. Ikaw po ang mataas. Papalain mo po kaming lahat. Pangalan ni Jesus. Amen.